Gabi na at naglilinis si Maria sa labas ng mga fitting room. Habang inaayos niya ang kurtina sa labas ng pinto ng huling cubicle, nakarinig siya ng isang mahinang bulong na nagsasabing, "Hindi bagay? Ay, ang sikip naman." Akala niya ay may naligaw lang na customer, kaya't kumatok siya. Hello, ma'am? Sarado na po kami, ma'am. Hello, ma'am? Sabi niya, at may sumagot naman na animoy isang malamig na tinig na nagmumula sa loob ng cubicle. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa ako nakakalabas dito. Nang buksan niya ang kurtina at pinto ng huling cubicle, doon siya nakaramdam ng labis na gulat at sindak nang makita niyang walang ni isang tao ang nasa loob nito. Maliban sa isang damit na nakasabit sa hanger na tila umiihip sa sarili nitong hangin. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa ako nakakalabas dito. Isang gabi, habang nag-aayos si Aling Minda ng mga damit pang display sa ladies section ng department store, napansin niyang tila nakatingin sa kanya ang isang manikin. Ibinalik niya ang naturang manikin sa pwesto nito, pero pagtalikod niya, nararamdaman niyang sinusundan siya ng titig nito. Nang biglang bumagsak ang isang hanger, napasigaw ang naturang ginang ng dahil sa gulat na nadarama at napatingin sa manikin. Sa kanyang paglingon sa direksyon ng manikin ay labis siyang nagtaka at nakaramdam ng takot dahil nakita niyang nawawala yung ulo ng manikin. Hinanap niya ito at laking gulat niya nang makita niya ang ulo nito na nakalapag lang sa tabi ng kanyang paa. At pagkatapos nun, hindi siya makagalaw sa labis na sindak na nadarama dahil ang naturang manikin na ngayon ay ulong pugot na ay nakatitig at nakaharap pa rin sa kanya na may ngiting nakakaloko. At ang mas nakakakilabot pa dun ay gumagalaw yung mga mata nito na umiikot sa iba't ibang direksyon. Sa sobrang takot na nadarama ay kumaripas ng takbo si Aling Minda palabas ng naturang department store. Magmula noon ay hindi na nagpapaiwan ng mag-isa ang ginang nang dahil sa nakakatakot na karanasan na iyon.